BBC Biboy Bibo Confessions. Ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Ang mga paa ng anak ko, isa ito sa pinakaiingatan ko kasi naniniwala akong malayo ang para sa aking pinaka-paborito at nag-iisa kong anak, Matthew. Hay anak, si Mama mailin mo ito. At kung may pagkakataon, sana naririnig mo pa ang sulat na ito. Gusto ko lang magbalik tanaw sa mga pinagsamahan natin kasi ang bilis ng takbo ng panahon. Natatakot akong makalimot. Pero sigurado naman ako na hindi kailanman makakalimutan ng isang ina ang anak na galing sa kanya. 1996, sariwang-sariwa pa sa akin ang unang beses na pinagtagpo tayo. Baliwala ang sakit ng panganganak ko. Maisilang ka lang sa mundo. Halo-halo yung nararamdaman ko pero mas higit yung excitement ng puso ko. Sa wakas, mahahawakan at maaalagaan na kita. Matapos ang 9 na buwan na namalagi ka sa aking sinapupunan, sa wakas, ganap na akong ina. Matthew, alam mo ba nung unang beses kitang makita, agaw pansin sa paningin ko yung maliliit mong mga paa. Nanginginig ka pa. Tila hindi ka pa sanay sa bagong landas mong ginagalawan. Pero nangako ako, nandito lang si Mama. Hindi ka iiwan. Mula noon, kasabay ng pangako ko nang minsan kong masaksihan ang panginginig ng mga paa mo. Lagi na kitang sinusuotan ng medyas. Iba't iba ang kulay, iba't iba ang disenyo. Kahit ano naman bagay sa'yo. Hanggang sa lumaki ka na ng lumaki. Hanggang sa pag-aaral mo, ang suotan ka ng medyas pa rin ang paborito kong ginagawa para sa'yo. Sabi ko, itong mga paa ng mga anak kong ito, isa ito sa pinakaiingatan ko. Kasi naniniwala akong malayo ang mararating ng mga paang ito. Dumaan ang kumpil, komunyon, hanggang sa mag-high school ka. Nakakapagtaka man pakinggan, pero gustong-gusto talaga kitang medyasan. Salamat kasi pinapabayaan mo lang ako. O hindi naman kaya, nasanay ka na lang din siguro. Nung teenager ka na, nahilig ka sa sport na basketball. At mas nahilig rin naman akong bilhan ka ng mga mamahaling medyas at sapatos. Sinisiguro ko na hindi ka magkakapaltos. Kahit nung nagkatrabaho ka na, lagi kong minamasahe ang pagod mong mga paa. Ayokong mapasma o malamigan ka. Lagi kong pinagdarasal na saan ka man dalhin ang mga pangarap mo, na sa bawat hakbang mo, sana ay ligtas ka. Lalo na kapag dumating yung panahon na wala na ako sa tabi mo para gabayan ka. October 2, 2021. Isang payapang madaling araw. Kasabay ng pagdilat ko ang pagbukas ko ng telepono kasi ang daming tumatawag at nagte-text sa numero ko. Hala, bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung
Bangungot lang ba ito sa kalagitnaan ng tahimik na pahinga pero iisa lang ang laman ng mensahe nila? Wala na po si Matthew, tita. Naaksidente sa motor sa kahabaan ng kalsada. Anak, totoo ba? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung sino ang gusto kong kasama para puntahan ka, pero hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pumunta na ako sa punerarya kung saan ka daw dinala. Pagbukas pa lang ng pinto ng morgue, agad kitang nakilala kahit pa natatakpan ka ng puting tela. Kahit paa mo lang ang kita. Dahil doon malamang nakilala na agad kita. Bigla ko na lang hindi maramdaman yung dalawang paa ko na bumubuhat sa buong katawan ko. Bigla akong nanlumo. Para akong napilayan. Tinatanong ko yung Diyos kung saan ako nagkulang bilang isang magulang pero wala akong makuhang kasagutan. Palasimba naman ako. Paladasal. May takot ako sa Diyos. Inilalapit kita lagi sa Kanya pero bakit nararanasan ko to? Naaalala ko. Paulit-ulit kong pinapanalangin sa Kanya na kung kinakailangan na pagdaanan ko ulit yung hirap ng panganganak at pagpapalaki ko sa'yo, uulitin ko yun ng higit sa 1,000 beses. Makasama ka lang ulit. Hindi ko lubos akalain na yun na yung huling beses. Ito yung pinakamasakit at huling beses na masusuotan kita ng medyas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na nanginginig. Bagkus, bangkay na malamig. Anak, nasasaktan pa rin si Mama. Pero onti-onti, tinatanggap ko na. Pinapaubaya na kita sa Kanya. Pero gusto ko lang malaman mo, kung nasan ka man ngayon, miss na kita. I love you, Matthew. Hanggang sa muling pagkikita, babaunin ko lahat ng medyas mo mula bata ka hanggang sa tuluyan ka nang nawala, hanggang sa sumapit yung pagkakataon na muli tayong magkita. Yes, it's me. Mama Maylene.